So, may vlog lang ako about dun sa mga sinabi ni Chairman Ricky Vargas at saka dun sa sinabi ni Coach ni Boss Al Francis Chua na meron daw dalawang player ang magpabayad o humihingi ng malaking bayad para maglaro sa Gilas. At yung hinihinging bayad mas malaki pa sa naturalized player. Masasabi ko dyan, wala namang problema kasi kahit papaano, di ba, kabuhayan mo yan. Hindi natin alam kung baka ma-injured ka dyan. So, pero yung sabihin mong mas malaki pa sa naturalized player, mas malaki pa sa sweldo ni Justin Brownlee at saka ni Kwame as naturalized player, sobra namang gahaman yun. Di ba? Sobra naman yun. At saka, dapat pag naglalaro kayo sa national team, alam nyo na pwede kayong ma-injure dyan, pwede kayong masaktan dyan. Kaya dapat pag-isipan nyo muna bago kayo pumasok dyan. Pero pag pumasok kayo dyan, kasi Philippine team yan highlight na yan ang karir nyo. Lalo na tong mga highlight, lalo na tong itong mga player sa Asian Games, yung Gilas natin sa Asian Games na nag-gold, highlight na yan, resume na yan. Isa yan sa pwede nilang ilagay sa kanilang basketball resume na sila ay gold medalist ng 19th Asian Games after 61 years. Sila yung kauna-unahang gold medalist after 61 years, and sila yung kauna-unahang medalist after 25 or 26 years. So malaking bagay yun. Ay kasi nag-bronze din pala yung 2014. Yung sila Jimmy, sila LA, nag-bronze din pala yun. So sila yung kauna-unahan in a span of 9 or 25 or 25 years or 9 years. Ewan ko lang kasi hindi ko matandaan kung bronze ba yung Gilas 2014 o 4th place lang ata yun. No? Kung ganun, si Tim Cone yung kauna-unahan. Actually, malaking achievement yon sa player. At saka magandang attitude yon kasi hindi sila humingi ng bayad. Ang laki-laki na ng sinasahod mo sa mother team mo. Tsaka yun na nga kung naglaro ka sa Gilas, yung mother team mo naman ang bahala sa injuries mo Sila naman magpapagamot sa'yo. So, ba't kailangan mo humingi ng bayad, di ba? Mahiya naman kayo rito kay Kwame. Si Kwame, hindi naman PBA player, pero wala daw hinihingi according sa mga reports. Wala naman, sabi ni Boss Al Francis Chua, wala naman daw hiningi si Kwame. At saka hindi, dapat nasa France na si Kwame, maglalaro na. Naurong lang kasi dahil dito sa Gilas na to. Ako ng water, hindi lang gamot, nakautang na pa sisi. Patatlo-tatlo lang naman. So yun, di ba? Bakit kailangan niya na, di ba kung tutusin, pwede nang hindi maglaro si Kwame, pwede namang dumiretso na siya sa di ba? So mahiya naman kayo, ganun, di ba? Ang laki din ng sakripisyo ni Kwame doon sa, kung wala siyang hinihingi, and then may iba tong nanghingi, mahiya naman kayo. Siguro naman alam naman ng mga managers and handlers ng team. If ever may achievement, alam naman siguro yung tamang ibibigay sa inyo. Hayaan nyo na yung managers, si Boss RSA at si Boss MVP yung mag-determine kung ano yung ibibigay sa inyo. Sigurado ko malaki. Meron pa nga kayong incentive galing sa government, di ba? According dito sa batas sa Pilipinas, malaki incentive nila. Lalo na't nag-gold sila sa Asian Games. May pera din silang matatanggap. Aside from dong galing kay RSA at saka kay MVP. Pero yun na nga lang, di ba? Kasi hindi nyo pinangalanan So everyone is a suspect kung sino. Dapat kung sinabi nyo yun, pinangalanan nyo na lang. At kung hindi nyo papangalanan, hindi nyo na lang sinabi. Kasi lumalabas paninira yun
Kung sinabi nyo may nagpapabayad, sabihin nyo na lang. Kasi wala namang masama kung totoo naman talaga humingi ng malaking pera. Kung sabihin nyo na humingi ng malaking pera, di ba? Para malaman din ng ano, yun eh. Pero at least, ang kagandahan lang nangyari dito ngayon is alam na ng tao ngayon na may mga players talaga nagpapabayad at merong hindi nagpapabayad. Diba? Ang laki-laki na ng sweldo nyo sa PBA. Magkano yung max contract sa PBA? 400 to 500,000 a month. Diba? Yung max, yung salary cap ng PBA. And then magkano yung sweldo ng maximum ng veteran? Siguro nasa 250 to 300,000 a month. So malaki-laki na yun. Laki-laki ng sinusweldo nyo sa PBA eh. Di ba kung confirm nga na yung isang taga TNT na player ng TNT na si Mikey Williams yung isa sa nanghihingi, alam nyo naman na nanghihingi talaga ng malaking pera yan. Nahihirapan nga ang TNT diyang i-manage yung player na yan. Dapat nga hinayaan na nila yan eh. Dapat kung ako nga dapat, tinerminate na dapat ang kontrata niyan eh. Kung feeling magaling siya, doon siya sa Japan maglaro o sa Korea or, di ba, feeling NBA player siya eh. Feeling si Clarkson siguro, yun lang yung may right humingi ng malaki. Feeling nitong isa, kasing galing siya ni JC, di, yun, subukan niya mag-try out siya sa NBA G League, di ba? Tingnan lang natin kung umubra siya kasi yung naturalized ng South Sudan is G League MVP. Tingnan ko lang umubra siya doon. Pag yun ang kalaban niya, di ba? So, kasi yun. Magaling siya on offense pero may suspect yung defense niya. Minsan tamad pa siyang dumipensa. So, ibig sabihin, sige, labanan niya ng shot per shot yung import ng South Sudan. Pero, pag siya bumantay ron, duda kung kakainin siya nung nakalaban ng Gilas, yung import ng South Sudan, kakainin siya ng buhay nun. Kasi mahina ang depensa niya, dito sa PBA pa nga lang eh. Nakakainis lang yung ganun. So, may magandang naidulot yung pagsasabi na may nagpapabayad, meron din hindi kasi, kung hindi mo pinangalanan, tapos hindi naman ako, pati si Kai Soto, damay. Di kawawa naman si Kai Soto. Diba? Kung pinangalanan yun na, at least confirm na kung siya, hindi yung manghuhula, diba? So, yun lang po.